بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ito ang pag-uumpisa ng pagpapaliwanag natin ng maiksing aklat na isinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ang aklat na ito na sinulat ng Imam ay isang risala o maliit na aklat lamang na napakahalagang aklat tungkol sa paksa ng tauhid. Karamihan sa sinulat ng Imam nung kanyang panahon ay tungkol sa pagnilinaw at pagtutuwid sa mga tao sa kalamtamang pangunawa sa tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hanggang sa ngayon walang ginawa ang mga tao kundi manira sa Imam rahimahullah, na tinatawag siyang Wahabi, kung ano pa tinatawag sa kanya. Kaya lang, kung suriin natin ang kanyang maaklat, magmula pa lahat ng kanyang maaklat, lalo-lalo na tungkol sa tauhid, ng mga isinulat niyang aklat, halimbawa Kitab at-Tauhid, Usul at-Talata, Qawaid al-Arba'ah, Kashfu Syubuhat, Nawaqid al-Islam, Usul as-Sitta, Masail al-Jahiliyah, at iba pang maaklat na sinulat ng Imam rahimahullah. Mapapansin natin na ang kanyang maaklat ay gusto niya talagang ipaalam sa tao ang kahalagahan ng tauhid at paglayo sa syirk, at paghawak ng mahigpit o mabuti sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at paglayo sa anumang uri ng bid'ah. Ang mga tao na naninira sa kanya ay mga tao na una-una hindi alam ang kanya aklat. Pangalawa, ang aklat ng Imam rahimahullah ay walang, kung bubuksan natin o titingnan o susuriin natin ang kanyang, walang nakasulat kundi Quran at saka Sunnah, o kaya mga akwal o mga saying ng mga ulama, lalo-lalo mga akwal ng mga sahaba, ng mga tabiin, ng mga salaf ng ummah. Kaya wala silang ginagawa kundi manira lamang, pero wala naman silang maipakitang halimbawa, sa page na ganito, mali ang sinasabi ng imam. Sa page na ganito, mali ang sinasabi. Kasi Quran at saka Sunnah. So, ang kanilang gawain ay manira upang pagtakpan ang kanilang pagkamuhi sa tauhid. Dahil upang pagtakpan ang kanilang mga gawaing shirk at pagtakpan ang kanilang mga gawaing bid'ah. So ang mga tao na yan ay palatandaan na sila namumuhi sa tauhid, sa tamang paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay namumuhi sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw nila na punahin ang kalang bid'ah. So yan ang mga taong may sakit, ang kalang may syubuhat, may sakit ang kalang puso sa pamagitan ng syubuhat sa kalang din, sa kalang akida. At yan ang pinaka-danger na katangian ng isang tao. So kaya ang aklat na ito, ang Qawaid al-Arba'ah, may mga ibang mga Arab mismo na kasama namin sa duros habang ito ay inatinan namin ang pagpapaliwanag ng aklat na ito, na sinabi nila na ang libro na ito, maging ang mga Arab mismo, kapag ito, sinabi nga ng isang imam na kasama namin, sabi niya, nang mapakinggan ko ang paliwanag ng aklat na ito, naintindihan ko mabuti ang tauhid. So ang aklat na ito, may iksing risala o 4 na kawaid na binigay sa atin ng imam, na sinuportahan ng mga aya at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na talagang pinakikita sa atin, nililinaw sa atin, ano ba ang tunay na din, ano ba talaga ang tunay na din ng Islam at saka din ng shirk o kufur. Ito ang malalaman mo ang totoong relihiyon at huwad na relihiyon. O malalaman mo kung ano ang tunay na tauhid at maling tauhid.
Kaya nag-umpisa ang Imam rahimahullah, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Ito lagi ang kanyang, minsan wala siyang mukaddama o wala siyang katulad. Kasi lalo na kapag ang, sabi nga ng mga ulama, lalo na kapag ang tauhid ang dinidiscuss, katulad ng Quran, na minsan, hindi na ang imam nagbibigay ng mukaddima o introduction. Sapat na sa kanya ang basmala dahil ito ay ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang basmala. So ang bismillah, alam natin, ito lagi na natin na ipapaliwanag na ito ay isti'ana. Isti'ana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng anumang uri ng gawain natin, hinihingi natin ang tulong at ang baraka magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi niya rito, siya ay ipinagduan niya ang mga talibul ilm o ang mga babasa ng kanya aklat. Sabi niya, As'alullahil karim, Rabbal arsil adim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i talata unwan as-sa'ada. Subhanallah, kung naintindihan lamang natin ng direkta sa Arabic ang dua na ito, ay napakagandang dua ng imam. At palatandaan ng kanyang karunungan at katalinuhan na maiksing salita pero napakaraming pawaid. Sabi niya rito, ako ay nananalangin sa Allah na Karim, Rabbal Arsil Adim. At ginamit niya rito ang ars, binanggit niya rito ang ars, na ang ars ang pinaka-akbar o a'dam na maklukat na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang ars ay ang kanyang Rabb ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit siya ang pinakamalaking nilikha o akbar na nilikha na Allah nabanggit sa Quran at saka sa Sunnah na siya ang akbar na kaya lang siya ay nilikha din lamang Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi rito ng imam sa kanyang dua, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Na bilang isang talibul ilm o bilang isang Muslim na nawa tayo ay naangala ang maging wali natin o supporter natin, nakatulong natin sa lahat ng umur ng ating buhay. Sa umur ng ating din at saka umur ng ating dunya. Na sinabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Lamang ang wali ng isang tunay na may iman. Hindi nila kinukuha na wali ang mga syayatin o mga tagot. At pagkatapos sabi rito ng imam, wa an yaj'alaka mubarakan ay namakun. Na gawin kayo o gawin ka na mubarak. Na bigyan ng baraka ang inyong mga salita at gawa at ang inyong mga ibada. Kasi ang isang Muslim, dapat talaga ang isang Muslim ay baraka sa tao. Hindi siya magdudulot ng kapahamakan o kapinsala sa tao. Ang isang Muslim ay baraka dahil siya ay follower ng Islam. Siya ay follower ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung siya ay nakahalubilo sa tao, dapat siya ay magdudulot ng baraka. Ang ibig sabihin sa salitang baraka, kathratul khair. Siya ay magdudulot ng maraming kabutihan sa tao, lalong-lalo na ang kabutihan na yan na maikonvey niya ang hak. Maikonvey niya ang katotohanan. Maipakita niya ang Islam sa kanyang puso. Maikonvey niya ang Islam magmula sa kanyang puso, sa kanyang salita, at sa kanyang gawa na nakikita ng mga tao. Kaya sinabi nga ni Prophet Isa ibn Maryam alayhis salam, sabi niya, na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa an yaj'alani mubarakan ay namakun. Na ako ay gawin na Allah subhanahu wa ta'ala na mubarak kahit saan ako naroon. So ang isang Muslim dapat siya ay baraka sa kanyang kapwa, lalong-lalo sa kanyang kapatid na Muslim. Hindi siya magbibigay ng kapahamakan, hindi siya magbibigay ng problema. So ito ang tunay na dawa, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit saan siya naroon, siya ay baraka sa tao. So ito ang dua sa atin ng Imam rahimahullah. Wa an yaj'alaka mubarakan ay namakun wa an yaj'alaka minman idza u'tiya syakar. At gawin kayo na ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kayo ay pinagkalooban ng anumang uri ng kabutihan, kayo ay mapagpasalamat. So ang dua ng Imam rahimahullah sa mga talibul ilm, sabi niya na kayo ay gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kayo ay pinagkalooban ng anumang uri ng neema, lalong-lalo ang neema ng Islam, o anumang uri ng kabutihan dito sa dunya,
kabutihan na pinagkaloob sa atin ng mga biyaya, kabuhayan, ito dapat tayo mapagpasalamat sa ating puso, sa ating salita, at saka sa ating gawa. Na huwag tayong titigil sa pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ibada. Wa idabtuliya sabar, at kapag kayo naman ay sinubok na at pinagdala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bala, ng musiba, katulad ng bala ngayon, ng pandemic at iba pa, ng marad, tayo ay kabilang doon sa mga taong may sabar. Na ang isang taong may sabar, ito ay talagang bahagi ng din ng Islam. Ito ay rasa ng din ng Islam. Na ang sabar na ay binubuo ng tatlo, na ang isang tao talagang may sabar, siya ay pinagtitiisan niya ang lahat ng mga pinagbabawal, pinagtitiisan niya ang lahat ng pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pinagtitiisan niya ang lahat ng mga dumarating sa kanyang pagsubok, ito man ay masamang pagsubok, kahit ito man ay masama umulima. At pagkatapos sabi rito, wa idaad na ba istagpar. At kapag ang isang kayo o ikaw ay nagkasala, ikaw ay humiing kaagad ng kapatawaran o magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya rito, pa inna haula italata unwan as-saada. Katotohanan, ang tatlong nabanggit niya, sabi niya na kapag kayo ay mapagpasalamat, kapag kayo ay pinagkalooban, at kapag kayo ay mapagtiis, o kayo ay may sabar, kapag kayo ay sinubok, binigyan ng bala, at kapag kayo ay nagkasala, kayo ay humihingi ng tawad, ito ang tunay na tagumpay o landas patungo sa tagumpay at kaligayahan. So ito ang dua ng imam sa mga talibul ilm bago niya umpisahan ang kanyang aklat. Pagkatapos dito siya nagumpisa, hindi pa niya binabanggit yung kawaid. Sabi niya rito, a'lam arsyadakallahu litaatihi. Sabi niya, a'lam. Sabi niya, ito ay palatandaan ng kahalagahan ng kanyang mensahe, ng kanyang advice o nasiha sa ating mga Muslim bilang isang imam o bilang isang ulama. Sabi niya, dapat ninyong malaman, arsyakadallahu litaatihi, na sana'y gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas, sa matuwid at tamang landas, sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos o pagsunod sa kanyang din. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlisina lahuddin. Sabi niya rito, katotohanan, ang hanipiya ito ay milla. Ang hanipiya ito ay milla ni Prophet Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. At ang tinutukoy dito, ang hanipiya, ang pagtahak lamang sa landas ng tauhid at hindi tatahak sa landas ng anumang uri ng pagtatambal o shirk, ito man ay minor o major shirk. So ito ang hanipiya. At yan ang milla ng unang-unang ng ama ng mga ambiya na si Propeta Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. At pinaliwanag niya ang ibig sabihin ng salitang hanipiya. Sabi niya, an ta'budallah wahdah mukhlisina lahuddin. Ito ang ibig sabihin ng salitang hanipiya, ito ang ibig sabihin ng salitang tauhid. Sabi niya katotohanan, na ang ibig sabihin ng salitang hanipiya, ang ta'budallah, na Allah lamang ating sasambahin, wahda, at nilagyan na siya lamang ang nag-iisa na dapat sambahin, mukhlisan lahuddin, na buong linis, buong katapatan, walang anumang uri ng dumi ang ating tauhid, walang anumang uri ng dumi, hindi natin ng pagtatambal ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin ito lalagyan anumang uri ng korupsyon, ng kurapat o misteryo na ginagawa ng ibang mga Muslim ngayon, na nililinlang nila ang mga tao sa ganda ng kanilang pagpapaliwanag, pero ito naman ay palayo sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng mga Shia, ng mga Sufi at iba pang mga pirka na nagdadala sa tao sa paglabas sa kalinisan o sa iklas ng pagsamba lamang sa Allah tabarak wa ta'ala. Pagkatapos sabi niya rito, ang dalil sabi niya rito, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban lamang sa ibada o sa pagsamba.
So kung nilika tayo sa pagsamba, kung ito ang dahilan ng ating pagkakalika, dapat ito lamang ang layunin. Walang ibang layunin kundi ang sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat dito natin ibuhos ang lahat ng ating lakas, ang ating karunungan. Talagang pagsikapan natin na unawain ang kahulugan. Ibig sabihin, kung ang ating pag-aaral sa umur ng dunya ay masyadong napakalalim, sabi nga, deep na knowledge, katulad na nag-aaral ng medisina at iba pang mga kaalaman. Kung ang pag-aaral natin sa umur ng dunya ay napakalalim, ang dapat higit na pinakamalalim na kaalaman na dapat alamin na isang Muslim o pag-aaral na isang Muslim ay ang kaalaman tungkol sa kanyang Rabb, sa kanyang Khalik. Kasi ang mga umur dito sa dunya, ang kaalaman sa dunya, ito ay nakikita ng ating paningin at ito ay ating nahahawakan. Ito ay ating nadarama. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay unseen. At walang ibang makakapag-describe natin tungkol sa ulum na yan o sa kaalaman na yan maliban lamang sa kitab at saka sa sunnah. So kailangan talaga natin ang dakik, maingat at malalim na pag-aaral ukol sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang tanungin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muad radhiyallahu, sabi niya, "Ya Muad, adajri ma haqqullahi 'alal ibad?" Sabi niya, "Muad, alam mo ba kung anong karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, sa kanyang nilikha?" Sabi niya, "Allah wa rasulu alam." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinagot niya ang kanyang sariling katanungan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a." Ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga nilikha, nasambahin lamang siya at huwag siya bibigyan ng katambal. So yan ang unang-unang hukuk na dapat nating bigyan ng pansin. Yan ang unang-unang karapatan na dapat nating pag-aralan. Ngayon ang mga tao, hukuk al-insan, hukuk al-hayawan, hukuk ng parents, hukuk ng kababaihan, hukuk ng mga woman rights at ano pang mga hukuk o karapatan. Ang unang-unang karapatan na dapat nating pag-aralan at ipabatid sa tao ang karapatan ng ating tagapaglikha. Ang karapatan ng ating tagapaglikha. Islam lamang ang nagbabanggit ng mga karapatan na yan, at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanggit na sa atin noong una pang panahon bago siya mawala dito sa mundo. Sabi niya, ang unang-unang karapatan na dapat ninyong ipagkaloob, ang unang-unang karapatan na dapat ipagkaloob ng Bani Adam at ng Jin ay ang karapatan ng kanyang Rabb, kanyang Khalik. Haqqullahi 'alal ibad, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu. Ya'buduhu. Ibig ang tinatawag itong ibadah, mukhlishan lahuddin. Talagang tunay na ikhlas, napakalinis, walang anumang uri ng dumi. Ngayon, may mga Muslim na tumatawag sa wali, sa mga uliya. May nagtatawag sa libingan. Meron na nakaharap ngayon sa ginawang Kaaba doon sa Iran. At sila ay nagkiklaim na sila ay Muslim. May mga Muslim na naggagawa ng litrato na nagsusudyod doon sa litrato o ginagawa lang ribulto o ano na mga kanilang mga pinuno ng kanilang mga imam. Halimbawa, nung namatay na leader ng Iraq si Sulaiman, nagsusudyod ang mga tao sa kanyang harapan. So, sino ang nagsasalita ng mga Muslim tungkol sa mga bagay na yan? Ang isang Muslim na nagkiklaim na Muslim, kapag hindi naalis sa bagay na yan, siya ay pupunta sa impyerno dahil ang sujud ay isang anwa o uri ng ibada na hindi pwedeng ipagkaloob kanino man. Ang sino man ang magsujud ng maliban sa Allah Tabarak wa Ta'ala, siya ay nawakid ng kanyang Islam. Kahit ilang beses pa niyang ulitin ang syahada, pero kapag siya ay nagsusujud ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, invalid ang kanyang Islam. Invalid. Kaya pagpapatuloy, sabi dito ng imam, "Paida arabta anna Allah kalaka li ibadati." Kapag napag-alaman mo o napagtanto mo o na-realize mo na katotohanan ng likha ng kanang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban lamang na siya ay sambahin, li ibadatihi, paalam annal ibada, sabi niya, dapat ninyong malaman ng ibada o pagsamba, la tusamma ibada, hindi ito matatawag na ibada. Binabasa ko yung matan mismo ng imam, illa ma'at tauhid.
Hindi matatawag na ibada ang ibada kapag hindi ito handog sa nag-iisa lamang. Hindi ito handog sa isa. Ang ibig sabihin niya dito ng tauhid ay ang iyong ibada, isa lamang ang iyong paghahandog. Huwag kayong maghahandog sa iba. Huwag na huwag ninyo itong ihandog sa iba. Kaya lang siguruhin ninyo, tiyakin ninyo na napakalinis ng inyong tauhid. Napakalinis ng inyong tauhid. Pagkatapos nagbigay dito ng halimbawa, ang iyong sabi niya, kama anna salata la tusamma sala illa ma'at tahara. Kahalintulad ng sala, hindi ito matatawag na sala o hindi valid ang sala kapag wala kayong tahara, kapag kayo nagsasala na walang tahara. Ganon din ang ibada, anumang uri ng ibada. Kapag ito ay hinahandog natin ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinahandog natin ito sa huwad na Diyos, kahit na sinasabi natin na tayo Muslim, kapag hinandog natin ang sala na yan, ang siyam na yan, ang dua na yan, ang rukun na yan, ang pagkakatay na yan, anumang uri ng ibada, hinandog natin sa iba. Katulad ng sala na parang wala kang tahara. Hindi tanggap ang iyong sala kapag wala kang tahara. Ganon din ang iyong sala kapag hinandog mo sa iba, o ang iyong sujud, ang iyong ruko, ang iyong sala, o ang iyong dua, hinandog mo sa iba, hindi rin tatanggapin dahil punta sa iba. Hindi ito ikhlas. Hindi ito tauhid. Ito ay shirk. Ito ay may katambal. So kaya ito ang din na tinutukoy sa atin ng imam, na kung ano ang din na binanggit na kala sa Quran, at kung ano ang din na dinala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga propeta. Paidadakala, tapos paidadakala asyirk fil ibada pasadat. Sabi niya rito. At kapag pumasok o hinalo ninyo ang shirk sa inyong ibada, ito ay makukurap o madudumihan o masisira. Pasad. Masisira ito. Kalhadat idadakala pitahara. Katulad ng invalidator, nagpapawalang bisa na inyong tahara. Kapag kayo ay nawala ang inyong tahara, useless ang inyong sala. Useless ang sala. Halimbawa, isang tao, siya ay napautot, o siya ay dumumi, o siya ay may nangyari sa kanya na nagpawalang bisa ng kanyang tahara, hindi tanggap ang kanyang sala. Ganon din ang anumang uri ng ibada kapag ito ay merong halo na shirk, pagtatambal sa salita o sa gawa o kahit sa ating akida o sa ating paniniwala. Ang lahat ng yan ay nawawalang bisa. Pagpapatuloy, sabi rito ng imam, paida arabta anna shirk ida qalat al ibada afsadaha. Paida arabta, at kapag inyong napag-alaman o napagtanto o na-realize na katotohanan ang shirk o pagtatambal o pagbibigay ng kasama sa pagsamba sa Allah subhanahu, kapag ito ay nahalo sa inyong pagsamba sa anumang uri ng inyong ibada, afsadaha, ito ay masisira at mawalang bisa. Wa ahbatal amal, at mawalang bisa ang inyong ginagawang pagsamba. Wasara sahibu minal khalidina pinnar. At ang tao na gumagawa ng ganyang gawain na sinahandog niya ang kanyang pagsamba o nahaluan ang kanyang pagsamba ng shirk, ang tao na yan ay isang musyrik at siya ay magiging permanente sa impyernong apoy. Khalidina pinnar. Arabta anna ahamma ma'alayka ma'rifatu dalik. Sabi niya, dapat mong malaman ang mahalagang bagay para sa iyo ay alamin mo ang tungkol sa bagay na yan. Sa bagay na ang tinutukoy dito ng imam na ang inyong tauhid, sikapin ninyo na wag ninyong hahaluan ang anumang uri ng shirk. Dahil yan ang tunay na Islam. La'allallaha an yuklisaka min hadihi syabaka, upang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alisin kayo, linisin kayo at iligtas kayo sa pain ni Shaitan. Syabaka, ibig sa lambat o sa pain o sa bitag ni Shaitan, at ang bitag na yan ay ang shirk. Wahiya asyirku billah. Ang lahat ng nasa labas ng Islam, ang lahat ng din na nasa labas ng Islam, ang unang-unang kasalanan kaya hindi sila nakapasok sa Islam ay shirk. Pagtatambal o pagsambal ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang syabaka, yan ang lambat, yan ang bitag, yan ang pain ni Shaitan sa atin na tayo ay mahulog sa samba sa huwad na Diyos o sa isang nilikha lamang. Kaya ito ang unang-unang haram.
Ito ang kasalanan na hindi mapapatawad. Ito ang kasalanan na haram sa kanya ang Jannah. Innahu may yusrik billah faqad harramallahu alayhi al-Jannah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. At ito ang gawain na walang saysay. Katulad sabi nga rito, akhbat al-amal. Na walang bisa ang inyong ginawa. Kahit kayo magpakapagod sa ibada, useless lahat, cancel lahat. Walau asrakta, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahabitaan, anhu makano ya'malun. Cancel lahat, useless lahat ang inyong ginagawang pagsamba. Pagkatapos nagbigay siya rito ng dalil ang Imam rahimahullah, ito ang kanyang style, ito ang kanyang pamaraan, na ang mga taong ignorante sa kanyang aklat, ang kanyang aklat ay puro dalil. Sabi niya rito, alladhi qala Allah ta'ala fihi, sabi niya, subhanallah. Yung mga taong nasasabi siya ay wahabi, siya ay ganito, siya ay gano'n. Kung buksan lamang nila ang kanyang aklat, makikita niya na siya ay gusto niyang iligtas, gusto niyang ibalik ang mga tao kung anong pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, alladhi qala Allahu fihi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa dhalika bima'rifati arba'a qawaid dakaraha Allah ta'ala fi kitabihi. At pagkatapos sabi niya, at yan ang apat na kawaid na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa kanyang aklat. At inshallah, bukas, inshallah, sa ganito ring oras, inshallah, uumpisahan natin ang unang kaida o unang pundasyon o unang kawaid. Ano ba ang maghihiwalay sa Islam sa huwad na religion? Inshallah, ito muna yung kanyang dua at mukaddima niya sa apat na kawaid. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.